oath. He will subscribe to legal avenues for his allegations to be officially accepted and be accommodated as one of the evidences that he will be presented before the courts. I'm expecting these allegations to be corroborated by evidences, and I'm expecting that he will subject himself to a thorough investigation and for his allegations also to be cross-examined and be tested. That's the only way the Filipino people can actually take him seriously. Sabi nga nila madaling makamusa. That's why we've been consistent in our call for him to come home. And now that he's been apprehended, he's been arrested, I think that's a good development, no? Insofar as the case of the flood control mess is concerned. There are a lot of ways for the government to pursue, taking custody of Mr. Zaldico. Naniniwala naman si Caloocan Representative Edgar Erice na gagawin nito ang lahat ng paraan upang pigilan ang kanyang pagbabalik sa gitna ng mga posibleng banta sa kanyang buhay. It's good for the country if he comes back. Pero I doubt it. Siyempre si Saldi would be afraid of his life kung babalik siya rito. So, he will take all legal actions to prevent his pagbabalik sa Pilipinas. Delikado talaga yung buhay niya because he will be implicating a lot of powerful people. He has no choice kasi hanggat hindi siya nagsasalita ang mastermind siya si Saldico. So kailangan magsalita siya para patayan na hindi siya mastermind. Wala naman nangyari kung wala ICI, wala namang nangyari. I think the administration is preventing the coming out of the truth. Samantala, naglabas ng update si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga hakbang ng pamahalaan para mapauwi si Zaldico sa bansa. Ito ang video message ng Pangulo. Magandang araw po sa inyong lahat at magbibigay lang ako sa inyo ng pahayag tungkol sa kalagayan ni Zaldico. Nananatili po siya sa kustodiya ng Czech Republic at isinasagawa natin ang lahat ng mga kinakailangang hakbang para sa kanyang pagbalik dito sa Pilipinas. Inutusan ko ang Department of Justice kasama ang Department of Foreign Affairs na pangunahan ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Czech Republic upang matiyak na maayos at naayon sa proseso ang lahat ng kinakailangan. Magpapadala rin ng high-level coordination team upang tutukan ito. Ang ganitong mga proseso ay may sinusunod na mga legal na hakbang sa pagitan ng mga bansa. Kaya kailangan na sapat na panahon upang maisagawa ng tama. We will bring Zaldico home and we will do so in accordance with the law. He will answer to the Filipino people. Maraming salamat po. Opisyal na inanunsyo ng oil companies ang inaasang malaki ang rollback ngayong linggo. Bukas, bababa ang diesel sa halos 25 pesos kada litro. Lampas 3 piso naman ang matatapyas sa gasolina at 2 piso sa kerosene. Ang mas malaki sa inaasahang bawas sa diesel ay dahil sa pagbaba ng world oil prices matapos muling buksan ng Iran ang Strait of Hormuz na agad namang isinara kinabukasan. Dagdag ginhawa din sa mga Pilipino ang bawas sa presyo ng LPG. Effective tomorrow po, April 21, Tuesday, magkakaroon po ang Regasco ng another round of rollback, which is another 3 pesos per kilo or 33 pesos per 11 kilogram for the LPG. This is covering the shipping cost and the transport cost. This is because of the positive impact ng pagbaba ng crude oil last week. Ang SRP po ngayon naglalaro po sa 1,389 as of tomorrow to as high as 1,500. Magkakaroon ng pagbabago sa pamamahagi ng fuel subsidy ng DSWD sa mga driver ng pampublikong sasakyan. Ito'y matapos nasawi ang isang motor taxi driver na sinasabing inatake sa puso habang nasa pila ng pamamahagi ng ayuda sa Quezon City nitong Sabado. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, gagamit na sila ng mga e-wallet para sa second round ng distribution. Pinuntahan ni Gatchalian ang pamilya ng nasawing driver para makidalamhati at mag-abot ng tulong. Ako personally nagpunta ako kasama ko yung pamilya ko umaga kahapon
We took care of the medical, pati na rin yung burial arrangements, and yung mga iba pa nilang kakailanganin. We're in constant communication, yung mga social worker namin kasama nila. Moving forward, tulad na nasabi ko, this stage kasi is we're doing it manual kasi we wanna make sure na physical, totoo yung driver na pinag-uusapan natin. Itong yung mga TNVS, yung mga MC Taxi, yung mga service delivery, meron niyang mga e-wallets eh. So now na mataas na yung confidence level namin dun sa listahan kasi na-validate at na-verify na namin sa first round, we will start doing e-wallet transfers sa mga succeeding rounds. Ay kay Gatchalian, 5 billion pesos na ang nilalabas ng pamahalaan para sa cash aid ng transportation workers. Wala pang detalye kung kailan magaganap ang second round. Tumaas ang trust at performance ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. batay sa pinakabagong survey ng Okta Research. Umakyat ang kanyang trust rating sa 6 na percentage point na ngayon ay nasa 54% sa unang bahagi ng taon. Tumaas din ang kanyang performance rating ng 4 na percentage points patungong 55%, habang 26% naman ang hindi nasisiyahan. Ayon sa Okta, ang mga resultang ito ay nagpapakita na tumitibay ang tiwala ng publiko at mas paborableng pagkilala sa trabaho ng Pangulo kumpara sa mga nakaraang quarter. This was done in the last week of the quarter, basically the last week of the quarter, March 19 to 25, and this is very important. This was the first week of the Middle East conflict, no? Basically, and so one of the key things that happened during that time was the president announced that he will, the administration was going to give ayuda, cash ayuda to the PUV drivers and tricycle drivers and the like. But this was the first week of the war. So these numbers will definitely change in the second quarter, where many of us have experienced, no, how hard, no, the inflation hit us. Samantala, nananatili ang majority trust ng mga Pilipino kay Vice President Sara Duterte kung saan tumaas ang kanyang rating ng 2 percentage point patungong 55%. Pero bumaba ang kanyang performance rating sa 4 na percentage point patungong 50%. Bagamat nananatili pa rin ito sa antas na mayoriya. Our ratings declined as far as performance is concerned. There are sub-national changes, no? And I think there's some implication, or I think, you know, the contextual implications are like the impeachment and the like may have had some impact on these declining performance results. At sibak sa pwestong isang pulis na naging viral matapos mabangga ang minamanehong coaster sa EDSA bus lane. Huli sa CCTV ang biglang pagliko ng PNP coaster na dinaanan ang ilang lane bago pumasok sa busway. Nabangga naman ang likuran ng coaster ng kasunod na passenger bus. Samantala sa video na kinuha ng pasahero, makikitang bumaba ang driver na kinilalang si Police Chief Master Sergeant Jennifer Bredico at pilit pinasusuko ang lisensya ng driver ng bus. Ipinresenta kaninang umaga ng NAPOLCOM si Bredico at ang bus driver na si Jesse Soledad sa media. Ayon kay Soledad, tinanggap na niya ang paumanhi ni Bredico pero iginit na walang naganap na amicable settlement. Nagsasagawa na ng investigasyon ng NAPOLCOM laban kay Bredico na maaaring maharap sa kasong administratibo. At yan ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Ako po, si Stanley Palisan. Hi, I'm Sandy Daza, chef. Ha? Hindi ba katatokanan ng group?